Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay may kaugnayan po sa pagmamigrate sa ibang lugar ni Kim and Paolo Avellino. So bakit nga kaya napansin yan ng mga Kimpaw fans? Anong dahilan? Mamaya pag-uusapan natin yan. Bukod pa dyan, tatalakayin at pag-uusapan din natin ang iba pang kaganapan kay Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Annalyn Hicap. Sabi niya dito, "Good afternoon, Dres. Isang maulan afternoon sa ating lahat, mga Kimpo Forever. Basta ako sa Team Panatag, nakikita kong masaya sila, masaya na rin ako. Wala na akong pakialam sa mga hindi makaintindi dyan. Kailangan na nating mag-move on, hindi laging iisang issue. Maraming artista dyan, Kimpaw Forever." So tama po kayo dyan, sobrang daming artista, pero bakit si Chinita Princess po mga kakimpaw ang pinuputakte at pinag-iinitan? Isa lamang po ang rason. Dahil ngayon si Kim Chiu po ang sobrang sikat mga kakimpaw. Siya ang sobrang pinag-uusapan at lagi pong viral kilos, galaw, salita, laging viral. Dahil nga po siya ay sobrang sikat. 'Di ba? Kaya konting kibot, viral agad at pinag-uusapan. 'Di ba? Ganyan po nila i-drag si Chinita Princess. Pag may konting issue, ayan na talaga namang pinagtutulungan si Chinita Princess na para bang ang laki po ng kanyang ginawang kasalanan. Pero hopefully sa mga susunod po, sana'y mag-ingat na si Chinita Princess sa mga binabasa niya po mga kakimpaw. Dahil baka mamaya ito na naman po yung maging rason para siya ay mabatikos at mahanapan na naman po ng butas, 'di ba? Kaya sana ay i-double check niyang maigi yung mga lumalabas sa teleprompter. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Annalyn Hicap. God bless po sa inyo and pabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin ko lang pong i-flex sa inyo mga kakimpaw itong nirepost ni Chinita Princess sa kanyang ex account. So ito po'y pinagpipiestahan ngayon sa mundo ng social media at malamang sa alamang nakarating na din at nabasa na po ito ni OD mga kakimpaw. Kaya sa mga wala pong alam na mga casual netizen, huwag po tayong magbase sa one side. 'Di ba? Lagi po nating timbang-timbangin ang issue. Huwag po kayong magbibigay ng komento hanggat hindi nyo po naririnig yung side ng kabila. Kasi ganyan po ang nangyayari ngayon mga kakimpaw naiinis agad kay Chinita Princess kahit na hindi po nakukuha yung side ng kabila. 'Di ba bakit nagalit si Kim Chiu? Bakit ganon yung inasal niya kay Odi? Kasi hindi naman po magkakaganyan ang trato ni Chinita Princess kay Odi kung wala pong rason, 'di ba? Kaya payo ko lang sa mga netizen, timbangin po natin ang mga issue. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa naging statement ni Chinita Princess na binabalikan po ngayon. So napakalaking tulong talaga mga kakimpaw ng another sandalan pa ni Chinita Princess bukod kay Paolo. Ayon nga po dito, magtiwala ka lang sa Panginoon. Yan po yung sinabi ni Kim. Kahit hindi mo man nakikita, tahimik siyang kumikilos para protektahan ka, gabayan ka, at mahalin ka sa bawat yugto ng buhay mo. So yan po talaga yung sandalan ni Chinita Princess ngayong kailangan po ni Kim ng tulong. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang pagdagsa po ng congratulatory message for Kim and Paolo Avellino para po sa mga business nila na mag-o-open po sa mga susunod na buwan. Sabi nga po dito, Kimi opening her whole new pop-up store in Zamboanga and Pao with this new venture play space in Ayala Mall, Bermosa. Mayayamaning couple, parang di naubos ang pera ng KP, no? Deserve na deserve. Good karmas only sa mga taong masisipag at may mabuting puso.
So, pansin nyo ba mga kakimpaw, yung lupon po ni Paulo Abilino is nasa General Trias, Cavite. 'Di ba? Tapos, itong bago niyang business venture ay nasa Imus naman ata to mga kakimpaw. Kaya ang katanungan ng marami, lilipat na ba si Paulo Abilino sa Cavite? Ma-migrate na ba siya dito with Chinita Princess? Eto ba yung parang plano nila pag lumagay na po sila sa tahimik? Sabi kasi dito, ang lupon nasa Gentry tapos yan nasa Imos naman. Parang gusto mo na din yata dito magpatayo ng magiging bahay nyo sa Cavite. Tapos yung rest house ni Kimi nasa Tagaytay naman. Magiging kababayan na ba kita, Pao? Oo nga mga kakimpaw, no? Medyo nakaka-curious din po. Bakit kaya dito naglalagay ng mga business si Paulo Abilino sa General Trias Cavite, sa Imos, basta sako po ng Cavite, no? Meron kaya silang balak ni Chinita Princess na dito na lang pumamuhay ng Cavite? Kasi very crowded na nga naman po sa Manila, 'di ba? Kaya kung pupunta sila ng Cavite, hindi pa gano'n karami yung tao, 'di ba? Hindi pa gaano crowded. Kaya ito marahil yung napili ni Paolo Avellino na pagtayuan po ng kanyang mga business. So grabe lang 'di ba mga kakimpaw, talagang pinipili ni Paolo yung mga lugar na magaganda. Advance talaga siyang mag-isip, no? Kasi sa Manila sobrang daming tao na. Dito naman sa Cavite tayo, 'di ba? So baka nga dito gustong manirahan ni Paolo Avellino kasama po si Chinita Princess at yung magiging pamilya po nila in the near future. So why not naman mga kakimpaw? Maganda naman sa Cavite, pero yun nga, medyo marami na rin pong tao. Pero hindi compare sa Manila na super crowded. Halos lahat andyan na sa Manila. Pero dito sa Cavite, hindi pa naman ganon ka-crowded mga kakimpaw. Kaya hopefully ay talagang dito na sila manirahan. Kasi yung rest house ni Chinita Princess nasa Tagaytay lang. 'Di ba? Sobrang lapit lang po ng Gentry or Imos, Patagaytay. Kung gusto po nilang mag-vacation sa malamig na lugar, pwedeng pumunta agad ng Tagaytay, o 'di ba? Very accessible mga kakimpaw. Kaya tama lang talaga na dito sila magpatayo ng bahay at dito sila bumuo po mga kakimpaw ng titirhan talaga nila. Yun bang parang dito na talaga sila mga kakimpaw. Kasi sa Manila nga, magulo, maingay, maraming tao, crowded, polluted na ang hangin. 'Di ba? Dito sa Cavite, okay pa naman mga kakimpaw. Pero mas advice ko sa kanila, mas prepared ko na sa medyo province na lang para tahimik mga kakimpaw tapos luntian pa yung paligid. Kayo ba mga kakimpaw, agree ba kayo dito sa komento ko or payag kayo na sa Cavite pumanirahan si Kim and Paulo? Please comment down below.